Higit 400 ghost projects na ang nabisto sa 8,000 flood control projects sa bansa ayon sa DPWH. Hindi pa kasama dyan ang mga substandard at iba pang proyektong hindi nasisilip ng ahensya. Narito ang report ni Gerard de la Peña. Muling bumisita si Public Works Secretary Vince Dizon sa opisina ng Independent Commission for Infrastructure. Baon niya ang report na naglalaman ng resulta ng pag-iimbestiga ng PNP, AFP at Department of Economy, Planning and Development sa 8,000 flood control projects sa bansa. Lumalabas sa report na 421 sa mga flood control projects na ito ay ghost projects. Karamihan daw ng mga proyektong ito ay matatagpuan sa Luzon at sangkot ang mga top contractors ng DPWH. Yung ghost kasi yun ang low-hanging fruit yun. Meaning madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. Hindi na mahaba yung yung case build-up nun. So mas mabilis tayo hopefully makakapag-file naman. Ayon sa ICI, mas mapapabilis ng datos na ito ang kanilang inspeksyon. We will look into those. Kung meron mga ibang distrito or regions na pwede namin tignan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din, puntahan natin yan. No? Ayon sa DPWH, mga ghost flood control projects pa lang, yung 421, hindi pa kasama yung mga proyektong substandard at hindi pa kasama yung iba pang infrastructure projects. Nasa meeting din ang bagong special advisor na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Yung lahat ng mga lugar nga na-inspect yun is we will coordinate with Secretary Vince. Siya yung magsasabi kung ano yung mga parang priority areas. Kaya nga tayo nagko-coordinate sa AFP and PNP because hindi naman lahat ay pupuntahan natin yon. Ibig sabihin is i-divide namin yung mga mag-i-inspect doon at magpapalit. Bukod sa pag-iimbestiga sa flood control projects ay tutulong na rin ng DPWH sa pagsilip sa mga ghost projects na farm-to-market roads. Yan ay matapos magbigay ng impormasyon kay Dizon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Dumaan din sa ICI si Attorney Michael Aguinaldo, ang chairman ng Philippine Competition Commission, para ipaliwanag ang mga proseso ng kanilang ahensya. Noong nakaraang linggo, nagsampa ng kaso ang DPWH sa 5 kontraktor dahil sa pagmamanipula ng bidding para sa infrastructure projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.